my report or No. Huwag ka sa report. I mean my lesson. If you review my lesson. No. Okay, tawagan ko kayo. Okay. Okay, so as you can see, my first question for the one who viewed or saw my lesson is, pakibasa please. If you were the teacher, how would you decide on what topics to include in the test? Sino gusto sumagot? Wala? Wala? Wait lang. Wala kang sagot? Wala? Wala? Yung wow daw. Wow! That was funny. I would. Tingin tayo. Huwag na mo Ano? Magpapano ko like yung mga naikon ko lang i-include sa test. yung tinuro mo lang. So, paano mo malaman kung saang topics na tinuro mo yung importante na which you will include in the test? Baka may gustong tumulong, may ideas kayo kung which topic you think is important sa, let's say, tinuro yung subject na ilalagay nyo sa tests nyo. Mga friend. Hindi ko kayo friends. If you were the teacher, how would you decide on topics to include in a class? So if I were a teacher, in my opinion, I would, yung mga topics na include ko sa mga test is yung STEM nila, yung medyo nahihirapan sila, yung pasok sa GPE. Yung isa, overview, parang overview. Yung second, yung pasok talaga medyo complex na medyo okay. Tapos yung last, yung mga misconception na nakita ko sa likas. Okay, so let's say you decided to take the test. Pero how would you know which topics you're gonna put? Or kung anong importante ilalagay mo? So yung importante. Siyempre, na-discuss na ako bago ko magkaroon ng test. So, based on my observation during the class, doon ako mag-decide kung ano yung topics na include. Let's sit down. So, you know, so we need to find out, or we should i-focus kung nagturo pa tayo talaga ng tama and find or know kung anong important topics na ilalagay natin kasi kung hindi ka man lang magturo kasi ilalagay mo yung mga topics na hindi naman included, ano pong point nun, di ba? Magreklamo yung mga students. Okay, next. Okay, please. Why do you think it's important to match test items with the learning objectives? Sino gusto sumagot? Anyone? Alright, give time to think about that before I'll call for you.
questions, assessment, or dun sa items na ginawa mo is hindi mo ma-measure, hindi mo ma-test yung dapat na i-test yung students na learn So, if ever, kung mag-focus ka lang sa easy objectives and let's say, skip mo yung hard ones, what do you think will happen? So, do you think like yung example, may tatlo kang objectives, tapos doon ka Like, focus sa isang objectives. and then like, yung mga questions mo is very easy lang, hindi siya complex. Hindi siya complex. What do you think will happen sa learning ng students if doon ka lang mag-focus sa complex? Or sa dito sa kung sa hindi ma-test yung higher order thinking ng mga students, hindi yung ma-assess kasi yung mga test items sa assessment mo na ginawa is magkuha na madali lang. So, yun know, sa Bloom's taxonomy, kung if you're gonna focus only on sa yung tatlong sa ilalim lang, as Mr. Alvarado said, hindi natin mapa-find out kung ano ba talaga yung capacity ng students mo. Ano ba talaga yung capacity nila or kung saan talaga yung kaya nila to think. Diba? That's enough. Yes. Okay, last. When we design a test, how can we make sure it's fair and balanced? Pag-isipan nyo na natin peer discussions. Wait, okay, Mr. Simon, please answer the question. When we design a test, how can we make sure it's fair and balanced? So I think we will conclude that the test is fair if topics are well represented. Like, for example, as far as I know, the topics you taught are well represented and merong mga questions na hindi lang pang low level of thinking skills. Like there are higher or it's for like higher thinking skills like that to make sure that it is fair and balanced. And items are well represented. Topics are well represented. So wait. So if we don't align our test with the objectives, what do you think will happen? It's a mortal sin. Because you cannot, di ba you cannot judge a bird by the way how he swims. When at the very first day you taught them how to fly. So you make sure that the test should always anchor with the learning objectives, the learning outcomes. Because goal nga siya, objectives nga siya, dapat yun yung ma-hit mo at the end of the procedure. So remember that the constructive constructive alignment, di ba dapat yung assessment task is naka-align siya with the ILOs or the intended learning objectives. So if hindi sila nag-match ng ILO at ang assessment task, useless. Parang useless siya. Yun, nonsense. So, when we make our POS, we should always refer to our objectives para naman mabalance. Like, nakita niyo yung last video ni upload ko, yung pinalo up ko sa GC. Ano niyo yun? On how do you determine kung paano i-balance yung questions nyo sa words sa Bloom's taxonomy. Nakanood niyo yan?
So, kailangan nyo yan in my activity. Actually. So, my activity will be by group para mas madali yung group mo nyo naman sa report na. By group sa report. By group sa report na lang. Highly fair, okay. May tatlo session ang group mo ngayon. Sige, by ano na lang? By row? Unang kasi, unang rin kasi. Ano na eh? Parang yun si Jex. Parang na siya. Counting na lang. By times ka na lang kasi we're running out of time. Mas mabilis mag-account ka pa mahirapan ka. 3 or 4. Ilan sila sa grupo? 4 or 5? 4 na lang, ma'am. 4. By row. What are they going to do? By number 8, TOS. Ma'am, pwede ba yung TOS na lang na ipakilip ko sa kanila, ibibigay ko yung objectives or sila na nakakilip? Ano pa na na-prepare? Dalang po. Since hindi naka-by group, yung prepare mo na lang na nandyan na objective. So, by 4 na lang. So, find your groups. Ay, hindi na siguro sa ating Flash mo muna yung champion. Okay? ito instructions. Diba, tinuruan kayo before you ask your students to group, complete muna dapat ang instructions. So, please read the instructions muna before you choose your groups. Construct your own 70 item 3-way table of specifications as a group using the template. You are to use your topic as the objectives, and the minutes, hours, days that you have followed the session are for you to decide. So as sasabot natin, hindi naman siya your topic. So, ito na lang yung gagawin mo. Ganyan na ang objective. Yes, okay. Fully prepared ng objectives for you to solve. So, you can choose your groups na. Ciao! Oh! Oh, 4 by 5 minutes. Oh, 5 minutes daw ang tama. 5 minutes sa ano para siya. Mami, hindi na kasali. Hindi na kasali. Ang groupmates daw niya, ma'am. Ay, kung pa siya sa 1/2, yung 1/2 nyo. Instructions. Kung pa siya sa 1/2.
Oo. Uy! Yun ang Sorry po, teacher. Number of hours na lang siguro para mas para mas madali. Per hour na lang. Per hour. Depende sa inyo kung ilang oras nyo tinuro yung topic na yan. Sama ka natin. may number. Understanding. Kayo meron yan siya. Hindi ka kasali. Saan nabilang yung identifier? Thank you. Galit ang counters. Obviously, 25, 21, 50, 30. Pagka po ka dito yung parts niya. Parts of ano? Parts of an? An atom of an atom. Ilang hours ka? Ay, dapat matapos nyo daw ito ngayon kasi marami ipagawa next Wednesday. Bro. Ilan ang hours? Kasi mga nagsabi na ito. Ilang ka-items Kung anong items yung kapitlis mo. Huwag kayong matawa. Bro, di ba hours mo tayo? Masyado mababa ko yung minutes kasi. Minutes lang. Very unrealistic. Hours. Sa level of behavior, i-represent ko ilang items. Nabilang sa 1 to 5 items na including sa item text na nakita ko na sa item text na nangyayari 5 sa recovery, 5 sa crazy. Napakaingay ng teacher. Sa item text na ilagay ko sa number na bilang 1, 5, 2,
placement is, kunyari, 5 sa numbering mo, 5 sa applying. Ilagay mo sa number placement kung saan ang number na nalagay. So, kunyari, 10, 1, 5, 8, 7, 5, 7. So, pwede rin naman kung kaya siya. Total number kasi yun. Hindi siya round off. Hindi siya round off. Round off na. Sa percentage round off nyo, pati sa percentage round off. Hindi ko siya kayo ma-distribute nyo yung items kung pinanood nyo yung last video na sinad nyo, na ipasin nyo sa milk nyo, ipasin nyo sa milk nyo kung saan items na kabilang nyo. So, yung identifying, ano yan, I-whole number siya. I-whole number siya kung magagawa. Ang marang wala sa percentage sa card number. Ay, huwag nyo lang gamitin yung percent of difficulty kasi sa DepEd yan, hindi yan generalize. Kami na para ng percent sa ano? Okay, mga ate. So, for you to identify kung saan naka-place yung items, we must base on our objective. So, kung identifying, saan na bilang yung identifying sa nag-reading ba, understanding, applying. Tapos yung illustrate, ano yan, evaluating, rating, or ano. So, you use your, kung ilan yung number of items dyan, kayo na bahala mag-studio kung saan ilan ilagay nyo na question. Oo, pero pang DepEd kasi yun. Hindi nakasali ng percentage of difficulty. Depende na kung siya as long as yung number of items mo ilan na po sa number of items mo naka-equal sa So kunyari, sa total number of items nyo sa number 1, let's say 20. So kunyari, maglagay kayo ng 10 sa remembering, 10 sa applying, equals 20 na yan. Diba? So kunyari, diba sa number 1, number of items, dito sa pinakataas, 20 yung nilagay nyo dito, diba? So, pwede kayo maglagay 5 sa remembering, 3 sa understanding, 2 sa applying, 3 sa analyzing, so equals 2 na
Hindi pa klaro. Observe the reaction. Pwede ko magpagsabi. Hindi nyo kailangan lagyan lahat ng box ha. Hindi nyo kailangan lagyan lahat ng box. I-left lang nyo lang. Hindi nyo kailangan lagyan lahat ng box. 36 so dapat sabi may 8877 Ay, number 5. Ang sa kanila place, ang mga items sa subjective number 1. Pwede na lang tayo. Alright, in the count of 10, dapat magpapagod na ang paper. 'to?